رحاب الإيمان وتطيب حنايا الوجدان في هدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في الكتاب المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. Una-una ho, tayo po ay lubos nagpapasalamat sa dakilang lumikha ang Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagkakataon po na kanyang ipinagkakalo po sa atin. Katulad po ngayon, sabihin po natin na maaari na mayroon tayong mahalagang bagay na ginagawa, kaso lang dahil nais po natin na magkaroon ng gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala at madagdagan ating mga dating kaalaman tungkol sa Islam, kaya mas ginusto po natin na makasalita ngayon sa ating pong kumbaga programa. Okay. Hindi natin po paabahin, inshallah. Dako tayo muna sa ating pinakapaksa. Pero kailangan pa rin yung ikhlas natin na tayo po ay nandito na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tayong ibang layunin kundi paano natin makamit ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil kapag yan ang ating layunin, inshallah po, tiyak na ipagkakaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga gantimpala na kanyang pinagkakaloob o mga biyaya na ibinibigay na sa mga taong sumasali sa pagpupulong para lamang sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Kung napansin niyo po ang ating kumbaga paksa ay parang episode, nagkamali yun, episode 1 nakaraan, ngayon na episode 2 patungkol sa pamamaraan at ang mga kung saan gantimpala ng ablusyon o pag-uudog. So marami-rami tayong nabanggit sa mga nauna sa nakaraan po na mga gantimpala na makakamit ng isang tao na mag-ablusyon ng tama. Opo. Kung matatandaan niyo po, isa rin doon sa nabanggit po natin ay yung hakbang. Bawat hakbang ng taong may ablusyon na patungo sa masjid, kaya sinasabi na mas mainam sa mga kalalakihan na mag-ablusyon sila mismo sa kanilang mga bahay. Dahil sa bawat hakbang po nila, mayroong kapalit na gantimpala. Opo. Kaya yung unang hakbang po ng may ablusyon na tutungo sa masjid para magdarasal po, ay magkakamit po siya ng tinatawag na tahutu khati'ah. Ibig sabihin, may nabubura na isa sa kanyang kumbaga nagawang mga masasama. Ibig sabihin, kung gaano karami ang kanyang hakbang, ay ganoon din karami ang mabubura sa kanyang mga nagawang masama. Opo. So, yung pangalawang hakbang, kumbaga kanan kaliwa, yung pangalawa rin, na hakbang niya ay mayroon din tinatawag na tarfa'u daraja. Ibig sabihin, binibigyan po ng Allah ng bawat hakbang na may kapalit na isang antas. Ibig sabihin, kung gaano kalayo, ay sigurado gaano karami ang hakbang. Kaya kung gaano karami ang hakbang, ganun din gaano karami ang makakamit ng mga antas o daraja mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang isa sa tipong nabanggit. At nabanggit din natin na patatawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala yaong nag-ablusyon ng tama, na kung saan mismo yung pag-ablusyon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan ang pangako, gufira lahu ma taqaddama min dambi.
pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang mga nagawang kasalanan sa mga nauna. Dahil siya nag-ablusyon ng tama. Yun ang pinaka-importante doon. At sinaksiyan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung nangangalaga ng ablusyon, ibig sabihin yung palagi nag-ablusyon, sila ay matatawag na talagang tunay na mu'min o mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi pinangangalagahan po nila yung pag-ablusyon o pag-udo. Dahil siyempre isa rin yan sa kung saan pamamaraan, daan, na kung saan para makapagdarasal po tayo. Kasi kung walang ablusyon, hindi ka pwede magdarasal. Kaya may ablusyon muna bago magdarasal. Kaya po sinisigurado natin na maging tama ang pag-ablusyon nang sa ganun ay maging tama rin ang ating pagdadarasal. Kasi kung magkamali ang pag-udo, pag-ablusyon, mali po lahat. Kahit na magdarasal tayo ng buong araw, wala pa rin saysay at walang kabuluhan dahil wala po tayong ablusyon. Kaya sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walang pagdarasal, yaong nasira ang kaning pag-udo. Ibig sabihin, may ablusyon siya pero nasira at hindi nag-ablusyon uli, kaya kahit na magdarasal ay hindi pa rin tatanggapin dahil wala po siyang ablusyon. Okay. At nabanggit din natin na kung saan ang pag-ablusyon ay pinapangakuan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumbaga tayo ay papasok sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katulad ng hadith na sinabi ng mahal natin Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yatawadda fa yuhsinu wudu'ahu thumma yaqumu fa yusalli rak'atain muqbilun 'alayhima biqalbihi wa wajhi illa wajabat lahu jannah." Wala ni isang Muslim mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala na ayusin niya, husayan niya ang pag-ablusyon. Ibig sabihin, mag-ablusyon siya ng tamang pag-ablusyon. Sinigurado niya na maging kuring ang kanyang pag-ablusyon. At pagkatapos ay nagdarasal siya ng 2 raka'a. Ito yung isa rin sa patunay na kapag tayo nakapag-ablusyon, magdarasal tayo muna ng 2 raka'a kasi isa rin yan sa sunnah. Ibig sabihin, yung pagpasok natin sa masjid, nagaling tayo sa ablusyonan, kung alimbawa hindi pa nagdadarasal, nang samang-sama o jamaa, yung isang masjid, alimbawa, yun, magdarasal ka muna ng 2 raka'a. Kasi isa rin yan sa hadith, na huwag kayong umupo, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag kayong umupo kapag kayo nakapasok na sa masjid, hanggat hindi kayo makapagdarasal ng 2 raka'a. Opo. Sa mga kalalakihan po yan, kasi siyempre nabanggit po natin, ang mga kababayan, ang pinakamainam sa kanila ay sa bahay pa rin sila magdadarasal. Kaya ang mga babae nararapat na mayroon silang nakasiparit, nakahiwalay, na steady na doon sila nagdadarasal. Yung sa halimbawa corner na wala pong nakakadaan sa kanila. Kailangan yan sa bawat ano po ay mayroong nakasiparit. Hindi ko yung kung saan siya magdarasal. Liban kung wala talagang lugar, siyempre kung anong mayroon tayo, yun lang po. Pero kung may lugar na dapat nakahiwalay at doon permanent tayo magdadarasal, yun ang pinakamainam. Para masigurado po na hindi po, kumbaga, nadudumihan, hindi kaya mananatili na malinis. Okay. So itong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pagkatapos niya magdarasal ng 2 raka'a, na yung kanyang pagdarasal ay iniharap niya sa tinatawag na qibla. At iniharap niya ang kanyang 2 na tinutukoy, qalbuhu wa wajhu. Ibig sabihin, yung kanyang puso, talagang iniharap niya sa Allah subhanahu wa ta'ala at ang kanyang mukha, kasi hindi naman pwede magdarasal ang isang Muslim na hindi po nakaharap sa tinatawag na qibla o Kaaba. Buong mundo yan. Bawat Muslim na magdadarasal, inahanap nila muna alin o saan po ang direksyon ng qibla. Ibig sabihin yung Kaaba. Kaya, kung halimbawa, tayo sa Pilipinas, siyempre, yung ibang country, hindi natin pwedeng sabihin na pare-pares yun ng direksyon. Magkakaiba pa rin. Halimbawa, ipalagi natin ang gitna, halimbawa yung Kaaba, yan ang inaharap, kibla. Kung dito tayo nakatira, halimbawa sa Pilipinas,
So, siyempre, dito tayo nakaharap ngayon. Opo. Yung mga taga rito, dito sila harap. Kaya ibig sabihin, wala na isang Muslim na magdadarasal na iba ang kanyang haharapin. Kasi kapag ibang inarap po natin, magkakamali pa rin ang ating pagdarasal. Opo, kasi isa rin yan sa, kumbaga, pamamaraan na kapag magdadarasal tayo, sisiguran po natin na nakaharap po tayo sa kibla. Kaya sa mga umuwi, halimbawa sa Pilipinas, minsan may mga lugar na wala tayong pagdarasalan. Okay, sa loob tayo ng immigration. Mayroon ding masjid dun meron yan. Kaso lang minsan malayo tayo doon tayo sa bandaron, di tayo makakapasok. So, dahil magdadarasal tayo, dahil obligado sa atin po yan. Kaya may mga kapatid natin na hindi nila ikahihiya. Hindi sila nahihiya magdarasal kasi tungkulin po nila yun. Hindi katulad ng iba, dahil maraming tao at wala siyang masjid na mapagdadarasalan, yun, tuloy na hindi na magdadarasal, parang nahihiya pa rin siya. Di ba? Hindi, huwag kang mahiya dahil ito isang tungkulin mo. Yung gagawin mo pa, yun ay daawa mo sa kanila na talagang isang Muslim hindi mag-iwan ng pagdarasal. Okay. Kaya sa oras na magdadarasal tayo, siguraduhin natin alin ang kibla. Kaya dapat sa mga kapatid natin na lagi nagbibiyahe, halimbawa, kasama tayo doon, bakasyon, pabalik, di ba? Yung mga cellphone natin kailangan mayroong apps na kibla, direction. Kasi sa oras na, no, pindutin natin, tingnan natin, tapos makukuha natin kaagad. Kaysa magtatanong pa tayo, minsan yung tinatanong mo, hindi niya pa rin alam kung saan siya, saan ang tinatawag na Maghrib, yung nilulubugan ng araw, di ba? Opo, kaya may nang pa rin na mayroon application tayo na apps na kung saan direction kibla. Kami mayroon yan kasi pag magsasala, sigurado na alam natin kung saan tayo harap po. Okay. Ito yung sinabi ng propeta, basta inayos, ginawa ang pag-ablusyon ng tama, tapos nagsala ng 2 rakaat, umarap sa kibla, ang kanyang puso at kanyang kumbaga muka na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Itong sinasabi ni propeta, illa wajabat lahu jannah. Automatic, maliban lamang na kung saan obligado o ipagkakalob ng Allah sa kanya ang paraiso. Ibig sabihin sigurado na paraiso rin. Subhanallah. No? So lumalabas doon kapag hindi maayos ang pag-ablusyon, hindi maging tama ang ating ablusyon, anong mangyayari? Walang pangako. Walang pangako na hindi na papasko na sa paraiso. Kasi oras na hindi maayos ang ablusyon, magdarasal ka buong araw. Hindi pa rin tatanggapin dahil wala tayong ablusyon. Kaya napakahalaga po, importante na kapag tayo mag-ablusyon, sigurado natin, tiyakin natin na tama po ang ating pag-ablusyon. Kasi hindi ito basta-basta. Dahil oras na magkamali, damay pa rin ang pagdarasal po natin. Di ba? Kaya oras na maging maayos at mahusay, inshallah po yung pangako ng propeta, ay papasok tayo sa paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay. Ngayon po, dahil natapos po natin yung mga gantimpala at marami pa tayong mga kumbaga, pero ang ganito lamang yung mga gantimpala. Ngayon, lilipat po tayo sa kung saan ano po ba yung mga nakakasira. Kumbaga, nawaqidul udu. Ano ba yung mga nakakasira sa ablusyon? Okay, ngayon may ablusyon na tayo ngayon. Maaari na, dahil hindi natin alam kung ano yung mga klase o anong mga uri na nakakasira sa ating ablusyon, maaari na nasira, pero hindi natin alam. Tapos magdadarasal pa rin tayo. Pero wala tayong ablusyon dahil nasira. Pag sinabi nasira, nawala ng saysay. Dapat mag-ablusyon uli kapag nasira. Tandaan po natin, kapag nasira ang ablusyon, nararapat na mag-ablusyon uli kasi nasira po ang ablusyon. Diba? Okay. So may mga binanggit ang mga eskolar na kapag nagawa po natin ito ay nakakasira sa tinatawag na ablusyon. Ibig sabihin, nawala na yung udu natin. Na obligado na mag-ablusyon tayo ulit. Obligado. Allahu Akbar. Okay. Isa sa nabanggit po sa mga kasulatan, sabi po ng mga eskolar, ay unang-una yung tinatawag na khariju minas sabilain. Sabilain. Ibig sabihin, kapag mayroong lumabas
mula sa tinatawag na sabilain. Ang tinutukoy na sabilain po, hindi naman tayo kasi kailangan pa rin may paliwanag ng maayos, ay ang daanan. Halimbawa yung ihi, daanan ng ihi, at saka yung ano po, daanan din ng sinasabi na dumi. So yung dalaw na yan, ang tinutukoy na sabilain. Ibig sabihin, nakautot ang tao at dumumi siya. At na umihi at dumumi. Lahat yan po. Kasi pagdating sa utot, mayroon din yan na kumbaga mga opinion ng mga scholar. So mamaya, pag-usapan pa rin natin yan. Ito yung mga pangunahin na malaman po natin na kapag nagawa po natin to, ibig sabihin nasira ang ating ablusyon na dapat mag-ablusyon tayo. Okay, una, kung tayo umihi, kung tayo dumumi, automatic yan, lumabas yan sa dalawang tinatawag na sabilain, dinadaanan, kaya sira ang ating ablusyon. Dapat mag-ablusyon tayo. Yun ang sinabi po sa kung saan sa hadith. Okay. Malino yun siguro. Okay. Pangalawa, bali dalawa yun kasi dinadaanan ng ihi at dinadaanan ng dumi kapag mayroong lumabas doon kahit punti lamang. Kaya alam niyo po may mga kapatid natin na stricto po sa paggamit ng panikuran. Alam mo sa mga kalalakyan. Minsan yan, nag-siyarang tao tapos tumayo na siya. Pag tumayo na siya, minsan may nararamdaman niya na may lumalabas na kunti lang. So kapag may lumabas sa kunti, ito yung tinatawag na kharij. May lumabas. Lumabas doon sa kumbaga daanan. So dahil may lumabas doon, tapos anong nangyari ngayon? Nadikitan po yung, halimbawa, yung panloob ng tao ng dumi. Kasi yung ihi, kabilang yan sa marumi, di ba? Hindi malinis. Tapos, magdadarasal siya ngayon. Yung pala, kahit na tamang ablusyon niya, pero may nakadikit pa rin na dumi sa kanyang, sabihin natin sa panloob, brief o ano pa man. Opo. Yung mga stricto na mga kapatid natin, na mga iba, gumagamit sila po sa tissue, kumbaga. Para, hindi naman lahat siguro, may mga taon na ganun po. May, kahit na nakapagtapos siya, may lumalabas pa rin. So, gumagamit po ng tissue. Kaya kapag tumayo siya at naramdaman niya na may lumabas, at least hindi na natamaan yung kanyang halimbawa. So, sa loob, yun. Pwede mag-ugas ulit. Tapos, tanggalin yung tissue. Okay na yun. Hindi na nadikitan ang kanyang suot na panloob. Yun ang doon. Okay. So, ibig sabihin, dapat maingat do. Babae man o lalaki po. Yan ang pinaka-importante. Okay. Malinaw yun siguro. Kasama rin sa nakakasira ng udu ay tinatawag na an-nawm. Yung pagtulog. Pagtulog ng mahimbing. Ibig sabihin, yung taong natulog na sabihin po natin na yung bang nawalan ng malay. Mahimbing, lalong kung nakarinig ka ng mayroon siyang po, di ba? So, ibig sabihin, nasira ang kanyang udu. May mga ibang opinion ng mga scholar, halimbawa yung sa masjid, minsan sa khutbah, medyo mahaba, magtatagal sa masjid, nakaupo siya, pero nakagano ng ulo niya, at inaantok siya, wala daw problema kung ganun ang nangyari, kasi hindi naman siya nakasandal ng maayos. Siyempre, nakaupo lang ng ganito. Tapos inantok siya, kahit na doon, hindi daw nakakasira doon. Opo. Yan ang isa rin po sa paliwanag ng mga eskolar. Siyempre, kasama rin daw yung tinatawag na nawawala yung ating kumbaga yung isip, no? Kahit hindi tayo nakatulog. Halimbawa, yung parang doon, naihilo po siya hanggang sa nawawala siya ng malay. Yan. Ibig sabihin, nawala ng malay kahit hindi siya nakatulog, pero nawala na siya ng malay, nakakasira pa rin yan sa tinatawag na udu. Diba may mga ganun na mga tao nawala ng malay. Minsan, katulad ngayon, sa sobrang init, o di kaya may isang karamdaman ng tao na nabigla na nawala ng malay. So kahit na may ablusyon siya, paggising niya, nasira ang kanyang ablusyon, dapat mag-ablusyon pa rin siya.
Opo, yun ang kabilang sa nakakasira sa udo. Okay. Kasama rin sa nakakasira po sa udo ay yung tinatawag na kung sa lalaki ay yung paghawak sa babae na hindi niya kaano-ano, hindi niya mahram. Opo. Mayroon ding ibang opinion ng mga scholar na kung sakali na aksidente na nahawakan ng kamay, halimbawa yung mga tindira, o di kaya yung tindiro lalaki, tapos ang bibili ay babae, tapos ibinigay ang pera, ibinigay ang sukli, pero may mga ibang scholar na mayroon daw pinaintulutan na kung sakali na wala pong layunin na ano po kasi katulad ng halimbawa may bibili tayo sa ano po sa tindahan, bali babae tapos yung sukli ibabalik niya po sa atin. So minsan hindi maiwasan na siyempre pag binalik sa iyo mahahawakan yun. So wala daw problema doon. Opo, kasi mayroon ding hadith na sa panahon ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay minsan kasi sa liit ng lugar o tinitira ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang asawa, kung hindi nagkamali, so Aisha radhiyallahu anha, kapag nagpapatira pa si propeta dahil sa malitang lugar, opo, kaya inahawakan niya yung kabahagi ng katawan ni Aisha, tapos nila niya itabi para hindi niya kumbaga maanuan, kasi magpapatira pa po siya. So patunay yun na may mga panahon na hindi po ibig sabihin nakakasira dahil walang layunin. Pero kung alimbawa may ibang layunin, alimbawa, siyempre, babae, lalaki, normal yun. Kapag nagkaroon ng ibang layunin, alimbawa, inisip na yung pagnanasa, iba na ang layunin niya, kaya doon po magkakaroon ng tinatawag na makakasira po yan sa udo. Opo, kasi nasa sa atin po yan kung ano yung layunin, alam ng tagapaglikha. Kaya oras na ibang maaging layunin ng isang tao, tiyak na masisira po ang kanyang udo. Pero kung wala, katulad ng mga naibigyan natin na halimbawa at may patunay tayo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Kabilang po yan sa mga nakakasira. Okay. At kasama rin sa nakakasira sa udo ay yung tinatawag na pag nahawakan po natin, lalaki or babae, ang ating masilang bahagi ng katawan. Maliban lamang kung may sapin, halimbawa, hindi direct mismo na nahawakan po natin, opo, kasi normal, minsan may mga panahon na parang may kumakati, di ba? Siyempre, hawakan ng tao dahil gusto niya ano yun. Pero, kung halimbawa, doon lang sa ibabaw, ibig sabihin doon, sabihin natin na, okay, may panloop siya, at yun ang kaning nahawakan, hindi mismo yung balat, yun po, hindi po yung nakakasira. Pero sa oras na mahawakan po yan, yun ay sinasabi ng mga scholar na nasira ang kaning udo. Tayo dapat mag-ablusin siya. Sa madaling sabi, kapag may ablusin tayo, maingat tayo na huwag halimbawa hawakan. Yun ang pinakababae at lalaki po. Okay. Mga kapatid namin sa pananampalataya, mayroon ding mga dagdag ng mga scholar na nakakasira sa udo. Okay. Halimbawa, yung doon, laman, di kaya yung pagkain ng ibil, kamilyo, yun ang tinutukoy. Opo. Ang kamilyo, isa rin po yan sa nabanggit sa hadith na kapag nakakain tayo ng kamilyo, nasira ang ating ablusyon. Opo. Nasira ang ating ablusyon po yan. Okay. Mula kay Jabir, na kung saan isang araw, sabi niya, anna rajulan sa'alan Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Isang mama na nagtanong kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anong tanong niya? Ang sabi niya, anatawadda'a min luhumil ghanam. Kami ba ay mag-ablusyon na kapag alimbawa kumain kami ng kambing? Laman ng kambing. Yun ang tanong ng mga sahaba. Kami ba ay mag-ablusyon na dahil kumain kami ng kambing? Kaya sabi ni Propeta, qal in syi'ta. Ibig sabihin in syi'ta, nasa sa inyo yan.
Kung halimbawa, kumain kayo ng kambing ngayon, tapos magsasala kayo, na dati may ablusin kayo, nasa sa atin daw. Pwede tayo mag-ablusin uli, pwede rin hindi. Ang ibig sabihin noon, hindi nakakasira kasi binigyan tayo ng pabor na okay, nasa sa iyo yan. Kung gusto mo mag-ablusin ulit, wala pong problema. Yun ang sagot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung itinanong sa kanya tungkol sa kambing. Pero yung pangalawang katanungan ng isang sahaba, ang sabi niya, anatawadda'a min luhumil ibil. Kumbaga, kami ba ay mag-aablusyon? Kung kami ay sabihin, sa madaling sabi, kumain ng tinatawag na kamilyo. Kamilyo. Opo. So ano ang sagot ni Propeta? Katulad ba yung isinagot niya sa una? Hindi, magkaiba. Yung sa una, binigyan ng opsyon. Depende sa'yo. Pero itong pangalawang katanungan ng mama, lalaki, ang sagot ni Propeta, naam. Ibig sabihin, obligado na mag-ablusyon kayo ulit. Ang ibig sabihin, nasira ang ablusyon ng tao na kumain siya ng kamilyo. Sa Pilipinas, kailangan hindi tayo makakakain sa kamilyo. So, di ba? Pero dito, malamang kayong mga nagtagal dito, nakatikim, nakakain. Ako, siguro hindi ko mabilang ilang beses kasi minsan may mga programa na malaking programa ng mga kapatid natin na Saudi, alam mo, sa opisina namin, minsan nakakatin po tayo at sinasabi nga nila na itong ulam natin ngayon, kakain natin ay kamilyo. So, ibang lasa rin. Yun po, ibig sabihin kapag nagkaroon tayo ng experience na ganun, nakakain tayo kamilyo, di kailangan mag-ablusyon tayo kapag tayo ay magdadarasal. Opo, kasi para masigurado na may ablusyon tayo dahil yun ang sinabi ni Propeta, naam, mag-ablusyon kayo ulit dahil ano po, okay. So kabilang po yan. Okay. At kabilang din sa nabanggit ng mga eskolar na nakakasira po sa udu ay yung taong naglinis o sila ay kabilang sa inugasan nila yung bangkay. Tinatawag na sa Maranao yung rinigo. Lima, may namatay kapatid natin na Muslim. Kung babae, babae rin ang magliligo. Kung lalaki, lalaki. Tapos ikaw lalaki na nakasama doon sa naglinis o naghugas o nagpaligo doon sa isang bangkay ng isang Muslim, ang sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag nakasama ka doon sa naghugas, dapat mag-ablusyon ka. Opo, mag-ablusyon ka. Ibig sabihin noon, parang lumalabas na kung may ablusyon ka, parang nawalang ablusyon. Di ba? Kung walang ablusyon, dapat mag-ablusyon ka. Ibig sabihin nun, yung taong, alimbawa, sumali kasi ang naghugas po, minsan yan na lema, peto, kasi siyempre lalong kung malaking tao, kailangan pa rin na maraming magtutulong-tulong sa ano. Kung babae rin, ganun din po yan. Opo. So, yan po ang isa rin sa mga binanggit ng mga scholar na nakakasira po sa udo. Nabanggit pa nila na yung nasugatan, tapos malaki ang lumabas na dugo, malaki ang lumabas na dugo, yan kabilang pa rin yan sa nakakasira. Opo. Okay. So dahil po hanggang ano po tayo, 45 minutes, dahil siyempre mayroon ako susunod na programa, Zoom din, para makapaganda rin sa kanila. Opo, wikang Maranao, hindi wikang Tagalog, kaya sa mga gustong makinig ng wikang Maranao, pwede sila umatin. Before 9 ay magbubukas pa rin ako para po sa kanila rin. Okay. Bali po itong natitirang ilang minuto, ibibigay ko po sa inyo kung mayroon po kayong katanungan patungkol sa ating mga nabanggit sa mga nakaraan, mga ano po, gantimpala, mga pamamaraan ng ablusyon. Ngayon, nakakasira sa ablusyon, ay nakabukas po to para sa inyo. Wa khairu da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah po, sa may katanungan po, bibigyan natin ng pagkakataon para mabigyan ng linaw ang kanyang katanungan po. Sino po sa atin na may katanungan po? Opo, sino po sa atin? Okay, mayroon pa natitira, 2 minuto. Kahit na po hindi ka bilang sa topic,
o dito sa topic, mas may number rin, di ba? Okay. Ustad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amina po ito, Ustad. Okay? Ustad, gusto ko lang po malaman kung, di ba, yung sa pag-example, di ba, pag kakain mo ganun, tapos pag nagsasala ka, yung may konting hangin na lumalabas pag nagsujud ganun, Ayan. maghuhudo ulit po. Yun yung gusto kong maano ulit galing sa Maganda inyo. rin kung tanong yan kasi maraming beses yan po na itatanong sa atin. Okay. Isang scholar, ang kanina pong sinabi, sa oras na nagdadarsal po tayo, tapos mayroon tayong naramdaman na parang lumabas kasi yung tiyan natin, limbawa medyo tapos may lumabas na hangin. Pinahintulutan daw na magpapatuloy tayo sa pagdarasal kung wala po tayong halimbawa na naamoy. Yung rest, halimbawa, ibig sabihin wala tayong naamoy na talagang may lumabas. So, ibig sabihin, pinahintulutan daw na kung may lumabas man na konti at hindi narinig at wala po tayong naamoy, pinahintulutan na magpatuloy sa pagdarasal. Pero yung mga ibang scholar po, sabi nga po nila, yung mas maganda yung sigurado at pinakamainam, opo, ay hinto sa pagdarasal at mag-ablution ulit. Pero yung sinabi ko sa una, basta hindi naamoy, at hindi po narinig, opo, ikaw lang nakakaano kasi di ba may nag-utot na narinig, opo, tapos wala nang amoy. Mayroon na namang hindi narinig, pero may amoy. So dalawa po yun. Kaya sa dalawa na yun, halimbawa, hindi umamoy at hindi narinig, so pinahintulutan na magpatuloy daw sa pagdarasal. Yun ang po. Kasi yung nabanggit natin sa una na lumalabas sa bilay, nang tinutukoy po doon yung umihi siya at dumumi siya, yun ang tinutukoy. Pero hindi kabilang doon yung tinatawag na hangin na lumabas, yung utot. Kaya ito ngayon, yung sinasabi po natin na kung may naramdaman po tayo at wala po tayong narinig, tayo mismo, at wala tayong naamoy, hindi nakapasok sa dalaw na yun, magpapatuloy pa rin tayo sa pagdarasal. Pero kung alanganin tayo, baka narinig, o alanganin tayo, baka may naamoy na konti, mas maganda, makasigurado kasi mag-ablution ulit. Baka hindi mo pala namalayan, naramdaman na may talagang narinig at saka umamoy, hindi mo naamoy, di nagsasala ka ng kung saan. Ang sa atin po, yung sigurado po, yun ang inshallah. Allah alam, naway malinaw po sa atin, inshallah. Ustad, halimbawa po na yun may naamoy ho. Halimbawa, obligado ho ulit tayong na magbudu. Tapos mananalangin ho ulit tayo. Kung ano yung pamamaraan ng ablution na ginawa mo sa una, yun pa rin ang gagawin mo doon. Tapos magsasala ka ulit. Ibig sabihin, dahil nasira ang pagdarasal mo, hindi na natuloy, magdarasal ka ulit. Halimbawa po, Ustad, pag nasa gitna ka po ng nananalangin ka, yung pagdidighay, nagdighay ka po ng biglaan lang. Hindi ho yun. Yung tinutawag na nananalangin na gumagano o nagdadarasal, kasi dalawa po yun. May nananalangin na nagdadarasal. Okay, prayer, di ba? Opo, kaya sa oras na nagpo-prayer po kayo, nagdadarasal po kayo at may lumabas o di kaya may naamoy at may narinig, talagang obligado na hinto tayo. Tapos, pupunta tayo sa ablusyunan. Diretso ka agad sa gripo, hindi tayo pupunta pa sa CR, tapos ugasan natin. Hindi yun kasama. Ibig sabihin, hindi diretso sa gripo, mag-ablusyon at ng yung pamamaraan ng ablusyon, tapos balik ka para makapagdarasal sa pagdarasal na idadarasal natin. Yun po ang pamamaraan. Hindi po yung ibang ginagawa, nakautot po siya kasi narinig niya o naamoy niya, tapos pupunta pa sa palikuran, ugasan niya, tapos sa kanilang gripo. Hindi. Diretso ka na kagad sa gripo at mag-ablos yung kagad. Okay na yun. Tama pa rin yun. Okay, malinaw po ba? Opo, Ustad. Yes, okay. Okay, meron pa akong natitira 1 minuto. Okay na rin.
Kahit na mas sumobra ng ilang minuto lang problema. Kasi ano lang po, 50 pa rin, 55 pa rin ako magbubukas sa pangalawang programa sa mga Maranao. Okay, so kung wala pong katanungan, alhamdulillah. Muli po, ako ay nagpapasalamat sa inyo dahil nandyan po kayo. Kung wala po kayo, wala po tayong kumbaga makakausap. At kung mayroon tayong bagong maisip na katanungan, nandyan po yung group natin sa WhatsApp, mayroon din sa Facebook, sa Messenger natin. Anytime po, hindi kayo ano po. Assalamualaikum. Pwede, Magtanong. Sige po. Pwede kayo magtanong. Ustad ko na po mag-start ng yung fasting sa Dhul Hijjah. Dhul-Hijjah. Sa Okay, ngayon ano yata sa kalendar ngayon? Dhul-Qa'dah ngayon, bali tatapat yata. Ay, dito pala yung kalendar natin. Opo, tama. Kung titingnan po natin sa kalendar mismo, mayroon tayong tinatawag na Yawmul Arafah, na yun ang pinakamainam sa lahat na pag-ayunuan po. Mayroon din mga nagsasabi na pwede mag-ayuno sa panahon na magsimula yung Dhul Hijjah. Halimbawa, magsisimula sa tinatawag na June 7. Diba? June 7, yun ang umpisa ng Dhul Hijjah. Opo. Bali yung Yawmul Arafah na doon po nag-aayuno lahat ng mga Muslim na tinatawag na Yawmul Arafah sa mga hindi mag-Hajj ay tatapat po sa June 15. June 15. Ito po minsan hindi nakukuha itong kalendar kasi minsan dahil tumitingin sila rin ng buwan katulad ng pagtingin ng buwan pag sa Ramadan. Kaya minsan hindi nasusunod ang ano po. Hindi ko alam kung hindi pa sila naka-announce yata. Pero ang pinaka-ano po sa kalendar kung masusunod ay sa 15 po kailangan mag-ayun rin tayo dun. Saturday. Opo. Sabi nga po, hindi pinaintulutan mag-ayuno ng Friday na single at hindi rin pinaintulutan na mag-ayuno ng Saturday na single. Kaso lang, dahil po tumapat sa Yawmul Arafah, so ano pa rin, pinaintulutan pa rin tayo dahil may tinapatan na mismong hadith na pag araw na yon ay dapat mag-ayuno po tayo. Opo. So ang simula po sa June 7, tapos yung pinag-ayunuan ng mga kamusliman, doon sila pumupokus ay sa ano po sa 15 po ng June. Di ba po Okay, Ustad. Sige po. Shukran. Yung last question po, Ustad. Yung pagkakatay ba ng hayop isa, di ba alay yun po sa ano din? Ayan, tama. Pagkatapos ng Urban, tama. Aywa. Yung ano po, pwede po ba yun ma-share sa group or ikaw lang mismo? Pwede rin. Kung halimbawa, wala po tayong kakayahan na halimbawa, bumili tayo ng pwedeng share yan. Pinaintulutan pa rin yan kasi kumbaga lahat naman din naghanga ng mabuti. Pero kung may kakayahan po tayo na sarili natin, di ba, mas mainam din. Pinaintulutan pa rin. Halimbawa, kung lahat po tayo, okay, mag-usap-usap tayo. Tulad ng mga ginagawa sa amin dito rin sa Islamic Center, yung mga estudyante namin, nag-amagabag sila yan kapag ganyan ang mga panahon. Tapos, ibibili ng kambing, tapos yung kinakatayan pagkatapos ng Eid. So, okay na yun. Kapag halimbawa, mayroon tayong mga kasamaan at magambag-ambag para naman makakuha tayo ng tinatawag na sunnah dahil isa rin po yan sa ipinag-utos kung mayroon tayong kakayahan na mag-alay. Kumbaga, alay ng kambing o di kaya baka o di kaya kamilyo. Depende po yan sa sa kakayahan po natin. Kung kambing lang, ngayon ang kambing mga siguro 600 o 700. Hindi ba sa 600, 700? Mga malalaki na yun. Kung mayroon mga kakilala, pwede rin magambag-ambag, maganda yun. Opo. Kayo lang mag-usap, tapos may bibili, tapos kakatayin, yun. Lulutuin, may kainan, pinakamainam pa rin yun. Sige po, dahil po, ang ating oras, jazakumullah khairan. Di bali po, pag may bago po, pwede nyo i-send po sa group natin para masagot natin doon inshallah. So muli po kung mayroon tayong pagkukulang ay inihiling natin po yan sa dakilang lumikha. Naway di po ito maging huli
simula at tuloy-tuloy natin po laging nagsasama-sama sa ating pong mga programa inshallah. So bukas na naman inshallah 1:30 hanggang 2:30 po ang ating pag-aaral inshallah sa Zoom. So hanggang dito po lamang, naway makamit natin ang kapatawaran ng Allah at kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala at bawian tayo ng buhay sa panahon na ang Allah ay nalulugod po sa atin. Basahin po natin yung ating binabasa na sunnah. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.